Maging isang linggo na ang nakalipas, bakas pa rin ang malaking pinsala ng lindol sa Visayas. Sa bulubunduking bahagi ng Bohol, bitak-bitak na kalsada at mga peligrosong landslide ang patuloy na nagpapahirap sa pagbangon ng mga kababayan natin doon. Kaya ang mga eksperto mula sa Department of Environment at Natural Resources, pati na UP National Institute for Geological Sciences ay nag-i-inspeksyon na ngayon ng lawak ng pinsala ng mga pagguho. Sa bayan ng Calape sa lalawigan ng Bohol, lalo pang bumagabag sa mga residente ang biglang pagkakaroon ng mga butas sa lupa na hinihinalang yung mga tinatawag na sinkhole. Mula sa Calape, nakatutok live si Ruth Cabal. Rose. Mel, Mike, dito nga sa bayan ng Calape, nakikita nyo sa aking likuran, yung simbahan nila dito, yan yung Church of St. Vincent Ferrer, no? At kahit na medyo na-damage yung harapan ng simbahan, ay makikita pa rin naman yung ganda nito at yung kanyang mga unique na design, no? Kasi kumpara sa ibang simbahan dito, ay mas moderno yan, 80 taon lang nang nakatayo yung simbahan na yan ng Church of St. Vincent Ferrer. Kanina, Mel, Mike, ay nag-ikot tayo dito sa bayan ng Calape at isang isla pa nga yung pinuntahan natin at nakita natin kung gaano katindi ang pinsalang dulot ng magnitude 7.2 na lindol. Mula sa Katigbian, kita ang malaking uka ng main highway papuntang bayan ng San Isidro. Bulubunduking bahagi ito ng Bohol. Dahil marami na ring iba pang bitak sa kalsada, naglakad na lang kami. Nandito na tayo ngayon sa boundary ng Kabigtian at San Isidro. Nakita nga natin yung mga naging pinsalang dulot ng lindol, nasira yung mga bahay. At dito sa bahaging ito, akala kasi natin makakatawid tayo pa San Isidro, maglalakad sana tayo. Pero mukhang hindi na tayo makakadaan dahil nga nasira yung kanilang tulay na kahoy dito. At sa ngayon ay hindi na yan safe na gamitin. At nabanggit din sa atin ng mga kasama natin mula sa UP NIGS at sa DENR Region 7 na kung mapapansin daw natin ay halos ka-level na ng kalsada itong tubig. Nung nagkaroon daw kasi ng lindol ay nagka-landslide. So naipon yung mga bato dito sa paligid na to. Tapos umapaw yung tubig. Ang magtsuhi na si Leia at Carmelito nakatira sa mga bahay na ito sa barangay Kaimbang. Pansamantala muna silang nakatira sa eskwelahan. Ang inalalaro ni Leia ang 9 na taong gulang na anak. Lumabas lang yung bata doon sa may pintuan, gumuho yung bahay, natabunan ng lupa. Yung mga biak-biak naman ang nahulog na kaming dalawa sa biak. Inangat ko lang siya, sabi ko, di bali nabi, ikaw lang maligtas. Mabuti nakahawak ako doon sa malaking ng damo. Sige, akyat, sige, guho ng lupa, sige, biak. Ang tsuhi nila na may sakit sa tuhod at di na nakakalakad na iwan sa bahay matapos lumindol at nang magka-landslide. 2 oras pa bago siya na-rescue dahil tuloy-tuloy ang pagguho. Hindi mo makalakad, kumapit lang ko sa poste, sa gitirahan ko, kubo. Yung mga niyog, tumatakbo mga niyog papunta roon. Mayroong tumawag sa akin, hindi ko makapagsagot kaya dahil sa nervyos. Para kung nabingi sa ugong sa lindol. Hinintay ko nga, matay na ko dito. In-inspection kanina ng team ng DENR Region 7 at UP National Institute for Geological Sciences ang mga landslide dito. Mula sa una nilang aerial inspection, dito raw kasi ang isa sa may pinakamalaking pagguhos sa Bohol. Sa tansya nila, aabot ng 1 kilometer by 2 kilometers ang bahagi ng mga bundok na sakop ng mga landslide. Landslide-prone area daw talaga ang lugar dahil sa uri ng limestone sa bahaging ito ng probinsya. Ito yung bato na nag-make up ng ilalim ng area na to. Ang tawag dito yung Maribohok limestone. In general, loose siya, weak siya, kaya prone siya sa landslides din or slope failure. Ayan, kung makita nyo, para lang siyang pinatanda na corals. Mga corals. Pero this is about, according to literature, yung aming nakalap na data sa iba't ibang lugar, mga 1 million years old to. Yung mga affected areas kasi, unstable pa yan, kaya titingnan namin kung pwede pa ba siyang i-rehabilitate. Dumaan kami sa Tubigon papunta naman sa Calape. Sa kahabaan ng kalsada halos sunod-sunod ang mga karatula ng paghingi ng tulong ng mga residente. May nakita rin naman kaming ilang mga pribadong individual na Boholano kasama ang ilang dayuhang misyonaryo na namimigay ng pagkain. We want to help these people because we believe that there's a Father in heaven who loves them and He will never forsake them. Sa Calape, tinawid namin ang isla ng Panggangan. Matindi rin ang pinsala rito. Ang ilang bahay halos dumapa na sa lupa. Hanggang ngayon wala pa rin silang kuryente.
Ang bahay na ito tumagilid nang bigla raw magkaroon ng butas sa lupa na hinihinalang sinkhole. Dito naman sa likod ng Panganga National High School, ilang minuto ang lindol, nagkaroon din daw ng sinkhole. Halos lahat ng mga classrooms ay wasak. Konti lang yung, halos lahat, wala namang natira. Natural process yung pagkaka-form ng mga sinkholes. Nangyayari ito pagka yung lugar ay may mga kuweba sa ilalim. Lalo na pag naglindol, uugayin mo kasi yung yung lupa, mabiwikan lalo yung nandun sa ibabaw. Matapos naman ang halos 2 oras na lakaran, natuntun din ng GMA Kapuso Foundation Team kasama ng mga pulis at Bureau of Fire Rescue Team ang barangay Binugawan sa Calape. Nakita ng mga otoridad ang isang malaking hinihinalang sinkhole. Mike, dito sa Calape, sa barangay Mantatao, kanina ay nagsagawa na ng Operation Bayanihan ang GMA Kapuso Foundation kung saan namigay ito ng relief goods sa 150 na pamilya. Dito naman sa sentro ng Calape, dito sa harapan mismo ng simbahan ay nag-set up na ng mga temporary shelter muna yung mga residente dito na nawalan nga ng tirahan dahil sa lindol. Mahigit 80 na pamilya yung nandito. Ayon sa datos ng DSWD sa kabuuan, ay aabot daw sa 78,000 na pamilya yung apektado nga ng lindol. Mike? Groot, ang tanong ko sa'yo, yung mga sinkhole, meron bang aftershock dyan sa Calape? Kasi kung meron, lalong rumurupok. Yung mga may sinkhole, yung mga gumuho na, baka lalo pang gumuho. Pati na yung mga kaninang nadaanan nyo. Baka wag naman sana, hindi nyo na rin madaanan, limestone pa lang ilalim noon, Ruth. Actually, kanina nga may mga naramdaman pa rin tayong aftershocks habang nag-iikot tayo, diba? Doon sa bayan ng Calape, ang sabi sa atin ng UP NIGS ay 3 lang yung makukumpirma nila sa ngayon na sinkhole. Kasi ang sinasabi ng ibang residente dyan, aabot daw yan sa 8 yung mga sinkhole dyan sa bahagi na yan ng Calape. At sinabi rin nila sa atin na yung mga doon naman sa mga bitak na sa mga kalsada, no? Actually, nadadagdagan nga yung bitak na kalsada, lalo na ngayon na sinasabi nga nila na yung medyo marupok yung limestone yan. Kaya yung bahagi na pinuntahan natin kanina, medyo off-limits nga yan sa mga motorista at pumunta lang naman tayo dyan nung nagkaroon tayo ng go signal na yung bahagi rin na nilakaran natin dahil hindi na nga tayo nagsasakyan dyan ay kahit papano safe naman kung lalakarin, Mike. At kahit papano sa mga kuha nyo yung mga video yung pinakikita nyo ngayon, Ruth, walang ulan dyan. Naku, papano na kaya yung mga lugar na ganyan pag umulan at lumuwag pa lalo yung mga lupa na yan tsaka yung mga bato dyan, Ruth? Mike, yung iba kasi kanina, no, nakita naman natin, may mga iba na nagbalikan dun sa bahay nila, pero nandun sila sa labas, nag-set up sila ng tents. Kasi nga, sinasabi nila, ang hirap daw kung nasa labas sila ng eskwelahan o kung nasa labas lang sila ng simbahan, na wala naman din silang masisilungan kasi panaka-naka yung pag-ulan na naranasan natin dito kanina, Mike. Kaya, like dito sa Calape, dati daw mahigit 100 yung mga pamilya na evacuees na nandito. Ngayon daw nasa may 80 na lang yan dahil nga marami rin yung nagsiuwian at nagtsatsaga na lamang na doon na muna tumira sa labas ng kanilang mga bahay, Mike. Maraming salamat, Ruth Cabal.